ating tunghayan ang mga normal na ginagawa natin sa ngayon na bawal pala sa Biblia. Ang una sa mga kasalanang ito na normal nating ginagawa, ang panonood ng pornografiya. Mababasa natin ito sa libro ni Mateo, chapter 5, verse 28. Tatapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang susunod naman, ang pagsusuot ng mahahalay na damit. Mababasa natin ito sa unang Timoteo chapter 2 verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. At kung mahilig ka naman na makisabay sa pagsusuot ng damit, pinagbabawal din ng Biblia ang pagsusuot ng punit o pagpunit ng isusuot na damit. Ayon ito sa libro ng Leviticus chapter 10 verse 6. At sinabi ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na kanyang mga anak, huwag ninyong ilugay ang buhok ng inyong ulo o hapakin man ninyo ang inyong bihisan upang huwag kayong mamatay, at nang siya'y huwag magalit laban sa buong kapisanan, kundi ang inyong mga kapatid, ang buong sangbahayan ni Israel, ay tumaghoy sa apoy na pinagpag-alab ng Panginoon. Sa panahon ngayon ay usong-uso ito, subalit ipinagbabawal din pala ito ng Biblia. Ito ang paglalagay ng tattoo. Ayon naman ito sa Levitico chapter 19 verse 28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag niyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Siyempre, hindi rin natin maiiwasan ang susunod na ipinagbabawal na ito ng Biblia. Ito ang pagsusuot ng pinaghalo-halong tela. Ayon ito sa Levitico chapter 19 verse 19. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi, ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Ito ay normal na ginagawa ng mga taga-kanluran, subalit ipinagbabawal pala ito ng Biblia. Ito ang pag-aasawang muli matapos makipagdiborsyo. Mababasa natin ito sa libro ni Marcos chapter 10 verses 10 to 12. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala na ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. Sa mga taga-kunluranin, ito ay normal na nangyayari sa kanila. Bawal din sa Biblia ang pakikipagdiborsyo. Ayon naman ito sa unang Korinto chapter 7 verse 10 to 11. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa panahon ngayon ay normal na ang mga babae ay nagsasalita, subalit pagdating naman sa ipinagbabawal ng Biblia, ayon dito, ang mga babae ay bawal na nagsasalita
sa loob ng simbahan. Ito ay mababasa mo sa unang mga taga-Korinto, chapter 14, verse 34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsasalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ito naman ay isang tradisyon na, subalit bawal pala ito sa Biblia. Ipinagbabawal ng Biblia ang pag-inom ng alak sa simbahan. Ayon ito sa libro ng Leviticus chapter 10 verse 9. Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan, upang kayo'y huwag mamatay. Magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi. Napakasarap pa namang kumain ng seafoods, subalit ipinagbabawal pala ng Biblia ang pagkain ng shellfish at seafoods na walang kaliskis. Ayon ito sa libro ng Levitico, chapter 11, verses 9 to 12. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumal-dumal nga sa inyo. Magiging karumal-dumal sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga iyan ay aariin ninyong karumal-dumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumal-dumal sa inyo.